Inireklamo sa ombudsman ng isang dating alkalde, isang dating mambabatas at ilang taga DPWH kaugnay sa dalawang flood control project sa Pangasinan na hindi umano mapakinabangan. May report si Joseph Moro. Makikita ninyo ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, San Jacinto. Bagong gawa lang ito, 2024. Ganito na umano ang itsura ng Riverbank Protection Project ng DPWH sa San Jacinto, Pangasinan matapos manalasa ang mga bagyong Krising at Emong noong Hulyo. Nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung anong nangyari. Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Nire-repair ngayon. Isang tuloy ngayon na nire-repair ng mga trabador ng kontratistang gumawa. Kuha naman ng videong ito sa Sitio Dalumat sa Barangay Santo Tomas. Walang simento, walang bato, walang bato lang, walang bakal. Yan ang mga isinumiting ebidensya ni Jaime Aquino sa Ombudsman para sa inihaing reklamong plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty laban kina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Sual Mayor Liseldo Calugay at asawa niyang si Garly. Sabit din sa asunto ang ilang opisyal ng DPWH Region 1, DPWH Pangasinan 2nd Engineering District at mga kontraktor ng mga proyekto. Ayon kay Aquino, nagsabuatan sila para makakickback sa mga proyekto sa San Jacinto na aabot sa 286 million pesos. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garle, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. According to the residents, palagi nilang nakikita siya doon na nagsusupervise sa mga trabador niya sa lugar. Kilalang kilala si Mayor Calugay dahil na-TV na siya noon, di ba? Dati nang humarap sa Senate hearing tungkol sa mga pogo si Mayor Calugay dahil sa ugnayan niya umano kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga inireklamo. I-evaluate ng ombudsman ang reklamo habang sumulat naman ang complainant sa Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan din ng mga proyekto. Ang iba namang kongresista na iniugnay sa mga ghost project humarap sa ICI. Humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas na kasama sa mga idinawit na mag-asawang Curly at Sara Discaya na humingi ng kickback mula sa mga proyekto. Sa kanyang social media, sinabi ni Copilar na walang ghost project sa kanyang distrito. Si Vargas naman sinabi sa isang pahayag na ipinakita niya sa ICI ang mga dokumento at iba pang patunay na wala umanong Discaya projects o ghost projects sa kanyang distrito. Naghain naman ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ng 8 ikinulong kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro na natuklasang substandard. Para pa lang yan sa kaso nilang graft. Hindi nila kasama ang kapwa-akusadong si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Calvo na muling inaresto kahapon dahil ayon sa kanyang abogado, walang produce order mula sa korte. Sa December 2 ang arraignment para sa kaso nilang malversation na kaugnay pa rin sa substandard flood control project sa Oriental, Mindoro. Kinasuhan naman ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue ang ilang opisyal ng dalawang construction companies na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Nagdeklara kasi sila ng construction cost kahit di na itayo ang mga proyekto. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.